So ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. So ngayon po mga kababayan, meron akong nakuha na video, no? Actually, hindi ko naman sinabi na totoo ito na sinasabi ni Trump, no? Kasi nga, hindi rin ako sure kung si Trump ba talaga ang boses na yan. Pero, para sa akin, lahat ng mga sinasabi dito, no, kay ni Trump, kasi si Trump ang nakita ko sa video lahat totoo. Oo, lahat ng sinasabi ni Donald Trump patungkol sa mga DDS, lahat po ay totoo. Pasok sa banga yung kanyang sinasabi. So ngayon mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao City. So gusto ko lang pong i-share sa inyo yung video at panuorin nyo at pakinggan ninyo at di ko sure kung anong reaction ninyo, matatawa ba kayo or whatsoever. Hindi ko sinasabing si Donald Trump ang totoong nagsalita. Pero para sa akin, nakita ko na siya. So, kaboses niya at match doon sa pagbubuka ng bungangan niya. So, ngayon mga kababayan, pakinggan nyo po yung sinasabi ni President Donald Trump ng Amerika patungkol sa mga DDS supporter ni Digong. No, ito po mga kababayan, panoorin nyo at reaksyonan natin. The DDS of the Duterte diehard supporters are a large group of people in the Philippines. What's funny about them is that they are so gullible and effortless to manipulate. Diba? Narinig nyo? What's funny of them? They are so gullible and effortless to manipulate. Actually, totoo which is totoo. Ito, hindi ko po sinasabi kung sino man pong, kung sino man pong gumawa ng video na to, naku, marami na namang DDS masasaktan dyan. Marami na namang DDS ang imatayin yan. Oo, pero sa totoo lang, para sa akin, boses ni Donald Trump, mukha ni Donald Trump at match sa bungangan niya. Gullible daw and effortless to manipulate. They wholeheartedly believe that a deep-faked video of their president putting something in his nose was true. These DDS people need education. They need a lot of it. Sabi niya dito, naniniwala daw ang mga DDS or mga supporter ni Digong na yung nilagay daw sa ilong ni Pangulong Bongbong Marcos ay totoo. They believe everything the Duterte family says. Lahat daw sinasabi ng mga Duterte family ay pinapaniwalaan daw ng mga DDS supporter. Believe everything the Duterte family says. They don't think at all. Sadly, people like the DDS roam the world freely. We need to put them on an island where they can have all their IQs below average. So hindi daw sila nag-iisip, hindi nila tinitink bago nila paniwalaan ang mga sinasabi ng Duterte family. Ang kailangan daw sa mga DDS ay ilagay daw sila sa isang isla na sila halos lahat magkakasama na mga mabababa ang IQ. Mga below average daw IQ. They put them in the island, no? Na ipagsama-sama sila mga mabababa ang IQ. Sabi ni Donald Trump. The world doesn't need the DDS. When I become the president again, I assure the Filipino people that the DDS will no longer have access to the internet so they can't spread more fake news. Make the Philippines great again. Thank you very much and good night, America. Sabi niya kung siya daw maging presidente ulit, hindi na daw niya bigyan pa ng access ang mga DDS supporter para hindi daw makakapag-spread ng fake news. Actually, nakakatawa siya, mga kababayan. Which is yung sinasabi dito sa video na to, no? Kasi, alam nyo, dati, naglabas sila ng video na kung saan piniplay pa nga nila doon sa Amerika at ang sabi nga, nandun pa nga si Harry Roque na gumaganon daw si BBM daw yon, pinapaniwalaan nila. So para sa akin, papaniwalaan ko din to na si Donald Trump ito. Bakit? Hindi ko masasabi dito na hindi to si Donald Trump ang nagsalita. Bakit? Kasi pabor na pabor sa amin. Pinagtanggol niya si BBM. Sasabihin ko na hindi si Donald Trump ang nagsalita. Kung bakit? Kung si Duterte ang pinagtanggol niya. So, yung mga DDS na naglabas ng video,
no? Na plinay nila dun sa Amerika na nagko-cocaine daw, si BBM daw yun. Pinapaniwalaan nila, sumisigaw pa nga sila, bangag-bangag daw. So ngayon, papaniwalaan ko din to na si Donald Trump ang nagsalita patungkol sa mga DDS daw na mga low average IQ at kailangan daw ilagay sa isang isla lang na isama-sama daw silang lahat ng mga fake news. Oo, pag siya nga daw po maging presidente, hindi daw niya bigyan ng access, no, ang mga DDS para hindi makapagpakalat ng fake news. No, so para sa akin si Donald Trump po talaga itong nagsalita, boses niya eh. Diba? So ibig sabihin, papaniwalaan ko din. Bakit? Kasi pinagtanggol ni Donald Trump si BBM. Oo, na hindi daw nag-iisip ang mga DDS supporter ni Duterte kung ano daw sasabihin ng Duterte family, naniniwala sila. Wala daw research, hindi nagre-research, naniniwala diretso. Which is, papaniwalaan ko si Donald Trump kasi yan ang totoo. Alangan naman, hindi ko papaniwalaan na si Donald Trump ang nagsasalita. Hindi ko papaniwalaan kung si Trump nagsalita patungkol kay BBM na nagsasyabo at nag-a-addict. Bakit? Imposible naman nalalaman ni Donald Trump na si BBM nagsasyabo, nag-a-addict. Hindi naman sila magka-country. Hindi sila magkapareho ng culture. Amerikano si Donald Trump, Pilipino si BBM. So napaka-imposible na totoo ang sinasabi ni Donald Trump. Pero si Donald Trump nagsabi dito na ang mga DDS daw tanga-tanga, bobo na supporter ni Digong, naniniwala agad sa kung ano man ang sinasabi ng pamilyang Duterte patungkol kay BBM na nagko-cocaine. So ibig sabihin, si Donald Trump nga. At saka, sabi nga ni Donald Trump, dapat itong mga DDS ilagay sa isang isla na sila-sila lang parehong IQ. Kasi pareho daw sila mga bobo. Kaya nga, di ba mga kababayan, iyon lang yung sinasabi ko. Paniwala man kayo't sa hindi, si Donald Trump man yan o hindi, isa lang ang sasabihin ko, lahat ng sinasabi dyan ni Donald Trump sa video ay totoo. Ulitin ko pa, pakinggan ninyo. The DDS of the Duterte diehard supporters are a large group of people in the Philippines. What's funny about them is that they are so gullible and effortless to manipulate. They wholeheartedly believe that a deep-faked video of their president putting something in his nose was true. These DDS people need education. They need a lot of it. They believe everything the Duterte family says. They don't think at all. Sadly, people like the DDS roam the world freely. We need to put them on an island where they can have all their IQs below average. The world doesn't need the DDS. When I become the president again, I assure the Filipino people that the DDS will no longer have access to the internet so they can't spread more fake news. Make the Philippines great again. Thank you very much and good night, America. Diba? Narinig nyo mga kababayan? So klarong-klaro na si Donald Trump nagsasabi ng totoo. Pero kung sinabi ni Donald Trump dyan na si BBM nagsasyabo, napaka-imposible pong paniwalaan. Bakit? Ever since si Donald Trump at si BBM hindi nagkakasama sa isang bahay. Ever since si Donald Trump at si BBM hindi yan maskin man lang nagsama sa isang business business forum. Hindi sila nag-usap ng ganun, hindi naman negosyante si BBM. Yun ngang iba dyan na nasa Amerika nakatira, sinasabi, inaalok daw ni Lisa. Nakita daw niya na nagkukukin daw si Sandro, si Simon at si Vincent. Katulad ng babaeng burikat dyan. Kabit naman. Diba? So ito mga kababayan, totoo na si Donald Trump nagsabi na mga tanga-tanga daw ang DDS at bobo daw ang DDS. Donald Trump na mismo nagsabi niya na. So yun lang, maraming salamat mga DDS, huwag kayong masaktan. Si Donald Trump, banatan ninyo. Si Donald Trump nagsalita, hindi ako. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.